Nako, isang sunog, isang lindol, isang medical emergency. Nako, minuto lang ang pagitan. Nako, malaking trahedya at malaking kawalan. Paano natin maiwasan to? Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, marami pong mga negosyo nakafocus po sa pagbebenta, pagmamarket, pag-expand. Pero merong isang bagay na minsan nakakalimutan po natin. Yung tinatawag nating workplace safety. Ito po yung ikang kapakanan ng mga taong nagtatrabaho. Ayon po kasi sa Bureau of Fire Protection, libong-libo po ang mga ika nga naluluging negosyo dahil nga nagdulot to ng ika nga sakuna, pagsunog sa trabaho na hindi binigyan ng pansin. Opo, apektado po kasi pag nagkasunog, apektado operasyon. Yung kita, minsan, syempre, reputasyon ng negosyo. Kaya nga para tayo ay magkaroon ng fire safety po. Tatandaan, kailangan meron tayong functional fire extinguisher. Kailangan nai-inspect po yung mga sprinkler, malinaw na fire exit. At syempre, walang nakaharang sa mga fire exits. Pero hindi lang dapat sapat ang mga tinatawag na fire equipment. Kailangan may regular fire drills din kayo sa mga empleyado para malalaman kung anong gagawin pag may emergency. At pangalawa, at syempre yung lindol. Di ba may parating sinasabi po, naghihintay po sa atin yung tinatawag na Big One. O kailangan, di ba, pag may nangyaring lindol, alam na po natin yung DCH. Ano yung DCH? Paalala lang po, drop, cover, and hold. Opo. Tayo po ay ika nga uupo, tapos maghanap tayo ng mga tables, okay, para hindi tayo mahulugan ng mga debris, at the same time, humawak po tayo para hindi tayo matumba. At syempre naman, babalik na naman po tayo yung mga escape route, yung mga fire exit, dapat walang nakaharang. Bukod pa sa safety equipment and training, mahalaga rin yung tinatawag na financial preparedness. Opo, dapat meron tayong emergency fund, hindi lang para sa ating personal, pero para sa rin sa negosyo. Kaya para kung meron, let's say, baha, lindol, di ba? Or may sunog, kahit na huminto ang operasyon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabayad sa ating mga empleyado. At syempre, yung mga repairs na ayusin, at least meron kang safety net na hindi mo kailangan mangutang. Tatandaan, ang safety po hindi gastos, ito po ay proteksyon. Pinoprotektahan natin yung empleyado, operasyon, at ang kinabukasan ng inyong negosyo. So tanungin nyo sarili nyo, kailan yung huling safety drill sa inyong workplace? At may emergency fund na ba ang inyong negosyo just in case may hindi inaasahang pangyayari? Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.